Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang weather update natin para sa buong bansa. At patuloy natin minomonitor ang isang posibleng bagyo na mataas ang chance na lumabas next week at unti-unting lumapit sa bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, easterlies pa rin ang pangunahing sistemang nakaaapekto sa Pilipinas. Ito ang mainit at moisture na hanging nagmumula sa silangan, kaya madalas itong may dalang ulap, alinsangan at mga pag-ulan or thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya kahit wala tayong direktang binabantayang aktibong sama ng panahon, hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy na ang maaliwalas at panatag na kondisyon sa lahat ng lugar. Sa ilalim ng easterlies, normal ang isang araw na magsisimula sa init, susundan ng mas makapal na ulap sa ilang lugar, at sa bandang huli ay pwedeng magkaroon ng biglaang pag-ulan o thunderstorm. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, meaning maraming lugar ang maaaring makaranas ng medyo maaliwalas na umaga, may init agad sa pakiramdam, at may mga oras na tila parang walang senyales ng ulan. Pero habang tumatagal ang araw at mas umiinit ang paligid, pwedeng dumami ang ulap at magkaroon ng localized na thunderstorm. Mahalaga ring maintindihan kapag sinabing isolated, hindi ito nangangahulugan na walang dapat bantayan. Ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo sa buong maghapon, pero may iba namang maaaring tamaan ng malakas na buhos sa loob lang ng maikling panahon. Ito ang klase ng panahon na kadalasan ay mapanlin lang para sa marami. Maaring sa umaga ay maaraw at pakiramdam ninyo ay hindi na kailangan ang payong, pero pagdating ng tanghali o hapon ay biglang didilim ang ulap at susunod ang thunderstorm. Kaya para sa mga may pasok, trabaho, biyahe o anumang kailangang asikasuhin sa labas, mabuting huwag maliitin ang tsansa ng biglaang pag-ulan. Sa Metro Manila, kung saan madalas ay mabilis ang epekto ng malalakas na pag-ulan sa daloy ng trapiko at pag-ipon ng tubig sa ilang kalsada, mas makabubuting magdala pa rin ng payong. Sa mga commuter, rider, delivery worker at mga naglalakad sa labas, malaking tulong ang simpleng paghahandang ito. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kapareho rin ang pangkalahatang tema ng lagay ng panahon. Hindi man inaasahan ang tuloy-tuloy na ulan, nananatili pa rin ang posibilidad ng isolated rain showers or thunderstorms. Sa ilang lugar, maaaring maikli lang ang pag-ulan at mabilis ding lilipas. Pero sa ibang lugar, kapag nag-develop ang mas malakas na thunderstorm, pwede itong magdulot ng mas buhos na ulan or severe thunderstorm. Posible ang flash floods or landslides during thunderstorms, hindi ito dapat baliwalain lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kahit isolated lang ang sinasabi sa forecast, kapag tumapat ang mas malakas na thunderstorm sa mismong area ninyo, sapat na yon para makaranas ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa mas delikadong lokasyon. Pagdating naman sa lagay ng hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters naman ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.5 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito indikasyon ng rough condition sa dagat. Gayunpaman, hindi rin ito sapat na dahilan para maging kampante ang mga gumagamit ng maliliit na bangka o mga may planong pumalaot. Kahit maayos ang general marine forecast, pwede pa ring mabilis magbago ang sitwasyon kapag may thunderstorm na mabuo sa malapit. Kaya sa mga mangingisda at sa mga may mga lakad sa dagat, mabuting obserbahan ang ulap at hangin bago bumiyahe. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang lakas ng hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan ay mananatiling slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.5 hanggang 1.8 meters. Sa unang tingin, mukhang kalmado naman ang pangkalahatang kondisyon sa maraming baybayin ng bansa. Pero gaya ng madalas nating paalala, iba ang pangkalahatang forecast sa aktual na kalagayan sa mismong baybayin o katubigan kapag may lokal na thunderstorm. Kung pag-uusapan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon, ang pinakamababang temperatura ay 24.6 degrees Celsius at naitala ito alas 6 ng umaga.
Samantala, ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 33.6 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na ganoon kababa ang temperatura, kaya posibleng medyo mainit-init na agad ang simula ng araw. Pagsapit ng hapon, mas tumitindi pa ang init at iyan ang panahon kung kailan mas ramdam ng marami ang pagod at alinsangan lalo na kung matagal sa labas. Ang minimum relative humidity naman ay 48% at naitala alas 2 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 79% alas 5 ng umaga. Ang kombinasyong ito ng mataas na init at sapat na halumigmig ang dahilan kung bakit mabigat sa pakiramdam ang panahon sa maraming lugar. Minsan, kahit hindi naman sobrang taas ng numerong nakikita sa temperatura, mas mainit pa rin ang pakiramdam dahil sa halumigmig sa hangin. Kaya sa maraming Pilipino, lalo na sa mga bumibiyahe, naglalakad, nagtatrabaho sa labas, o nasa lugar na kulang sa bentilasyon, mas dama ang lagkit ng paligid at ang mabilis na pagkapagod sa tanghali hanggang hapon. Ngayon, dumako tayo sa update tungkol sa posibleng bagyo na maaaring magmula sa timog silangan ng bansa. Mas dumadami ang mga member model na nagkakasundo sa posibleng bagyo na lalabas. Mahalaga ang detalyeng ito dahil kapag mas marami ng forecast guidance ang nagpapakita ng iisang development, mas tumataas ang tsansa na may mabuongang sistema. Pero dapat ding malinaw na long-range forecast pa lamang ito. Ibig sabihin, malayo pa ang tinutukoy na panahon kaya nananatiling uncertain ang maraming detalye, kabilang na kung ito ba ay magla-landfall o hindi. May mga member model na nagsasabing posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ganon din ang ipinapakita ng iba pang kilalang weather model tulad ng GFS at European model. Sa madaling paliwanag, kapag ang iba't ibang modelo ay unti-unting nagkakaroon ng pagkakasundo sa forecast, mas nagiging seryoso ang posibilidad ng development. Hindi pa nito ibig sabihin na pinal na ang lahat ng detalye. Hindi pa natin masasabi sa puntong ito kung gaano ito kalakas, kung anong eksaktong direksyon ang tatahakin nito, o kung aling mga lugar ang maaaring maapektuhan kung sakaling magpatuloy ang development. Pero ang ganitong uri ng signal mula sa iba't ibang model guidance ay sapat na dahilan para maging mas mapagmatyag sa mga susunod na update. Mahalaga ring tandaan na dahil malayo pa ang forecast period, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. Pwedeng mag-iba ang track, pwedeng humina ang posibilidad ng development, at pwede ding mas lalo pang maging malinaw ang senaryo habang nadaragdagan ang bagong datos sa mga susunod na araw. Kaya sa ngayon, ang tamang approach ay maging alerto pero hindi agad mag-panic. Hindi rin tama na balewalain ito lalo na kung may mga plano kayong biyahe, bakasyon, outing, or outdoor activity sa mga darating na araw. Mas mabuti nang may sapat na kaalaman ng mas maaga kaysa magulat kapag mas naging malinaw na ang forecast. Para sa mga may balak bumiyahe, lalo na iyong may kinalaman sa dagat, mahahabang land travel o mga planong bakasyon, magandang manatiling updated para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa posibleng bagyo. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang advance awareness. Kahit wala pang pinal na detalye, malaking tulong na ang maagang pag-monitor para makapag-adjust ng plano kung kinakailangan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang lilinaw ang galaw ng forecast na ito at mas makikita kung mananatili ba ang senaryo ng pagpasok sa PAR o kung may iba pang posibleng pagbabago. Manatili po tayong nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon at palagi po tayong mag-ingat.